Pero ang Tattoo Radio, maya't-maya daw kasi kailangan nilang makausap ang kanilang mga estudyante dahil hindi rin halos ma-supervise ng mga magulang ang kanilang mga anak kahit may mga learning modules na silang ginagamit. Karamihan sa amin, walang pinag-aralan. Kaya yun, sabi ko sa mga teacher ko, kailangan magkawa tayo ng paraan para tumutulungan. Mommy really love it. Magtuturo natin sa kanila. Nairis na yung kasi yung ulan. Ang International Committee of the Red Cross o ICRC binalak magtayo ng bagong paaralan sa Barangay Ragay noong 2019. Pero dumating naman ang pandemya. Sa kabila nito, nagbahagyang lumuwag ang COVID-19 restriction. Nagtayo pa rin ang ICRC ng pansamantalang paaralan at huwag ang mga residente ng lugar. Ito ay kahit para man lang daw muna sa mga guro na patuloy na nagtuturo sa kanilang mga estudyante sa kabila ng sunod-sunod at tila hindi tumitigil na hamon. Para hindi man nakatuto, 24 oras. I cannot see it, but please remind me. Hindi pa natatapos sa kanilang kalbaryo ang mga sinalantalang mag-roli, kaya tuloy-tuloy ang ating Operation Bayanihan. Kauna-unahan pa sa kanto, napasok halos na at magkamahalan. Nagwasak. Walang kuryente ang kanilang lugar, pero kahit madilim na, matyaga pa rin nakahanap ng mga gamit, si Melina, maaari pang mapakita. Parang nanghina dahil hindi ko maisip na aabotan ko sa bahay. Ano na, wala na kaming titirahan at saka yung mga damit namin, lahat ng watak-watak, mga gamit namin, basag-basag. May mga landslide area rin sa lugar. Dahil nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng report, evacuation. Dito sa lugar namin, walang safe na lugar. Kailangan na nila kita. Maswerte naman na kalupani at bahay ng pamilya ni Maricela. Kahit iba, ang magkabilang dinding. Pwede yan. Tapos ang kasagsagaan ng bagyong sinikap nila mag-asawa na pupunin ang mga nawasak na parte ng bahay para may masinungan pa rin ang kanilang pamilya. Pilit din niyang isinalba ang mga modules ng mga anak, pati ang bag at gamit pang eskwela na masigento na kutuman. Nagdala tayo ng mga relief goods sa mga taga-barangay Lolo, Kapili at coastal barangay ng Alimso sa bayan ng Santo Domingo. Umabot na sa mahigit 3,000 at 400 pamilya ang nabahagian natin ng tulong sa Albayat na Mariniso. Katuwang pa rin natin ang puwersa ng AFP at Philippine Army. Habang binabaybay natin ang daan patungo sa Bicol, nag-abot na rin tayo ng tulong sa mga apektadong residente na nagsimula pa noong Bagyong Tinta at hanggang ngayon nananatili pa rin sa isang evacuation center sa Kanda Ilaya sa Lopez, Quezon. Samantala, nakarating na po ang Julian Kapuso Foundation sa Catanduanes. Katuwangang Philippine Coast Guard kaninang tanghali. Sa tulong ng mga Philippine Air Force, nakapagpadala na rin tayo ng karagdagang relief goods mula ng C-295 aircraft na inuhapin para sa Catanduanes pa rin. Lubos pa rin ang pasasalamat ng GMA Kapuso Foundation sa patuloy ninyong suporta at tiwala. At sa mga nais pang tumulong sa mga nasalantalang Bagyong maaari kayong mag-donate online sa gmanetwork.com/Kapuso Foundation sa ng Bagyong Rolly. Bago pa man pumasok sa bansa ang bagyo, kasama po kayo ng buong puwersa ng GMA News sa pagtutok sa galaw ng Super Typhoon Rolly. Habang nananalasa ito sa iba't ibang bahagi ng Luzon, lubos po ang aming pagsisikap na makapagbigay ng importanteng mga impormasyon at news updates sa telebisyon. Nagpapasalamat po kami at aming naabot ang 18.1 million viewers batay sa tala ng Nielsen Media Philippines sa kasagsagan ng bagyo nitong November 1. GMA po ang kauna-unahang TV network na nakapag-report ng live mula sa lalawigan ng Catanduanes na kabilang sa mga pinakanapuruan ng Bagyong Rolly. At dahil po dito, naiparating namin ang mga panawagan at mensahe ng ating mga kapuso sa Catanduanes na nawalan ng linya ng komunikasyon sa kanilang mahal sa buhay. Sa mga tumulong naman po sa radyo, 2.2 million na tagapakinig ang naabot ng Distribution Special Coverage ng Super Radio DZWB mula Sabado hanggang Lunes. Maging po ang aming news team at stringers ng GMA Regional TV maagang pumwesto sa iba't ibang lugar na daraanan ng bagyo para kagyat na makapaghatid
maghahatid ng balita at impormasyon. Taus-puso rin po nagpapasalamat ang ating GMA Kapuso Foundation sa mga ibinahagi niyang donasyon na agad po namin ay parating sa mahigit 17,000 individual. Patuloy pong tumatanggap ng mga donasyon ang GMA Kapuso Foundation para mas marami pang maabutan ng tulong sa lipunan ng kalamidad. Muli, ang taus-puso namin pasasalamat sa inyong lahat. I say Ipagdasal it po natin ang for pagbago ng million ating mga times. kababayan I sa cannot hangin say ng bagyo. it every time. At yan ang mga balita ngayong Huwebes, mga kapuso, 50 araw.